Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Philippians chapter 3 verse 8. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. What drives you? Ano ba ang nagpapatakbo sa iyong buhay? Bagamat dito po mababasa natin, mataas yung panawagan ni Saint Paul bilang apostol. Pero meron pong dahilan kung bakit niya ito ginagawa. Makikita po natin dito kung ano yung nagpapatakbo sa kanyang buhay. Kadalasan po marami sa atin ang nagpapatakbo sa ating buhay ay yung ating mga pangangailangan, yung ating mga needs. Kaya yan po yung napakahirap. Napipilitan ka sa bawat araw dahil meron kang tinutugunang pangangailangan. Yung iba naman po ay kanilang buhay ay pinapatakbo ng kanilang mga desires o pangarap. Maganda rin po yun, yung nangangarap ka dahil ayaw mo na sa dati mong kalagayan. Yung iba naman po pinapatakbo ng expectation, ng pressure galing sa ibang tao. Kasi inaasahan ka, may tungkulin ka na dapat gampanan, kaya napipilitan ka na gawin yung mga bagay na ginagawa mo ngayon. Pero alam niyo po tayong mga Kristiyano, dapat po malalim yung ating pong panawagan. Kaya makikita po ninyo dito sa buhay ni Apostle Paul, sa Tagalog Bible po, sinasabi na lahat itinuturing niyang walang kabuluhan kapalit ng lalong mahalaga yung pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo, na aking Panginoon, sabi niya, my Lord, Ibig sabihin, tayong mga believers, dapat ganun ang ating panawagan, Ganun kalalim yung dahilan kung bakit tayo nagigising sa bawat umaga. Ngayon, sasabihin ng iba, si St. Paul naman yan, pastor. Hindi naman yan katulad nating maordinaryong tao lang. Alala nyo, maging ang Panginoong Jesus, may paliwanag po rito. Sa Matthew chapter 13, verse 44, sabi niya, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again, and then in his joy, went and sold all he had and bought the field. Mapapansin nyo, ito yung sinasabi ni St. Paul. Nung natuklasan niya ang paghahari ng Diyos, lahat itinuring niyang basura. Sabi po dito sa Tagalog Bible, ng Philippians chapter 3 verse 8. Dito naman, binabanggit ng Panginoon, yung isang lalaki, nung natuklasan niya yung paghahari ng Diyos, para siyang nakakita ng treasure o kayamanang nakatago sa isang bukid at pinagbili niya yung lahat ng kanyang ari-arian para mabili niya lang yung field o yung bukid. Kasi ganun po talaga Lahat ipagpapalit mo para sa paghahari ng Diyos sa iyong buhay. At dapat ganun tayong mga Kristiyano. Ngayon marami nagsasabi, yung mga Kristiyano, mabababaw yung kanilang kaligayahan. Yung iba kasi, pagka tinitignan tayo, ganun po ang bababaw ng kanilang kaligayahan, hindi na sila nangangarap, parang nakontento na lang sila sa kanilang buhay. Alam niyo po, nabago po kasi yung ating pag-iisip at nagising tayo doon sa realidad na itong mga bagay na pinakahangad ng sanlibutan, hindi ito yung totoong magpapaligaya sa atin. Hindi po ito yung pupuno sa ating buhay. Tanging si Kristo lamang at yung pagkakilala natin sa Kanya, yun ang sasagip sa atin at magbibigay sa atin ng mas magandang buhay sa mundong ito. Kaya naalala ko po yung Matthew chapter 6, verse 33. Basahin niyo po yan, isama niyo yung 34. Kasi ang sabi po dyan, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Kaya tama po yung marami sa ating mga Kristiyano. Inuuna na natin ang Diyos. Inuuna na natin yung paghahari niya sa ating buhay. Yung pagsunod sa kanyang salita. Yung righteousness niya sa ating buhay. Kasi alam natin, natuklasan natin na kapag ganoon ang direksyon ng ating buhay, lahat ng ating pangangailangan ipoprovide na ng Panginoon. At higit sa lahat, sabi diyan,
hindi tayo matatakot o mag-aalala sa ating kinabukasan kasi Diyos na ang may hawak ng ating kinabukasan. Actually, mas malalim po ang pananaw natin kaysa sa mga taga-sanlibutan. Kaya magpasalamat po tayo. Nakilala natin ang Panginoong Jesus. Kaya pansinin nyo, even sa mga prayers ng mga apostles katulad ni Peter, sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ." Dapat daw po magpakalalim tayo sa pagkakilala natin, sa relationship natin sa ating Panginoong Hesukristo. So, balikan natin yung pag-aaral natin. Ano ba dapat magpatakbo sa ating buhay? Unang-una po is be empowered by a revelation. Ano po? Yung pagkakilala natin kay Lord, dapat magpakalalim tayo. Lumago tayo spiritually. Magkaroon tayo ng constant hunger na makilala pa natin ang Panginoong Jesus sa kanyang salita. Ganun po si St. Paul. Pangalawa, be moved by a vision. Ano naman yung vision, Pastor? Kung ano yung pinagagawa sa iyo ng Diyos, dapat alam mo yun. Ano po? At yun dapat ang direction na patunguhan mo. Pangatlo, be challenged by your mission. Ano naman yung mission? Yung mission ay makita mo yung mga tao na kabahagi sa vision mo. Sila maaari yung mga taong tutulungan mo. At kapag ginawa mo yung iyong mission, sila yung mapapagpala ng iyong gagawin sa buhay na ito. Maaring pamilya mo yan, maaring isang small community na ibinigay sa ng Panginoon, kaibigan, friends, or yung sabihin natin, minsan yung church, na kung saan maaaring dun mo ipaglingkod ang iyong buhay. Alam niyo po, pag ginawa niyo ito, ano po, meron kayong tamang revelation sa buhay, at kayo kumikilos according to vision, at kayo ay na-challenge sa inyong misyon, all these things, lahat ng iyong mga pangangailangan, Diyos na ang bahala. God will take care of the rest. Kaya tularan natin si St. Paul. Mas malalim yung nagpapatakbo sa kanyang buhay. Yung pagkakilala niya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos. Dalangin ko po na ang bawat isa sa amin ay lumalim pa sa pagkakilala namin sa iyo, Panginoong Hesukristo. Maring sabihin ng mundo, kami mababaw. Maring sabihin nila, kami mga walang pangarap. Pero sa totoo lang, Panginoon, salamat sa iyong salita dahil pinaunawa mo sa amin na ikaw ang dapat unahin. At higit sa lahat sa buhay na ito, makita namin na lumago kami sa pagkakilala sa iyo, Panginoong Hesus. Taglayin namin yung revelation kung sino ka sa aming buhay. Magkaroon kami ng malalim na vision kung ano yung pinagagawa mo sa amin at ma-challenge kami ng aming misyon sa mga taong tinawag mo para po paglingkuran namin. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Ginising mo kami at alam namin sa simula ng taon na ito, alam namin ang dapat naming gawin. Salamat po, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.